Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat ng mga Pilipino. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal ni Carbonell, nagpapaabot sa inyo ng Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ang akin pong ilalad sa inyo ngayon ay isang bagay na matagal nang hinihintay ng marami mga Pilipino. At sapagkat ito po ay napakasensitibo at siguro itong kauna-unahang ninyong maririnig, ay nais ko muna ipaliwanag kung paano ko nakuha ito po impormasyon na ito. Masyado pong eksklusibo ito. Alam po ninyo, noong 2003, nung lumusob ang mga Amerikano sa Baghdad para pagbubombahin at patayin ang mga Baghdadi, mga Muslim, doon po sa Middle East. Isa po ako sa mga nagtungo doon sa sarili ko pong desisyon at gastos. Nagtungo po ako sa Baghdad, Iraq. Dalawa lamang kaming Pilipino ang nagtungo po roon. At kinover po namin ang invasion, ground invasion ng Amerikano laban po sa mga Iraqis. At sapagkat wala na po international airport, abay, nag-byland po kami ng 1,000 kilometers via Damascus. Kami po ay nakarating doon po sa Baghdad. At ako po ay napakampo sapagkat ang aking pong sponsor ay Embassy of Iraq. Diyan po sa Makati, napakampo po ako dun sa Department of Public Information nila. Sa ilalim po ni Deputy Minister Aziz. At dalawa lamang po kami Pilipino doon. Yung pong cameraman ko, si Norman Binilaraw at ako. At nakalagay po mga pangalan ng lahat ng mga nagko-cover doon sa lobby ng Sheraton Hotel sa Iraqi. Malapit po yan doon sa panulukan ng Tigris River at Euphrates River na sa Biblia at sa Quran sinasabing yun ang Garden of Eden ni Adam and Eve. Aba yung Garden of Eden na yan mga kaibigan, binomba ng mga Amerikano, wasak-wasak po yan nung ako po'y dumating doon. Ganun pa man, ano po ang bakit ko po pinapaliwanag ito? Sapagkat kukonti lamang po kami. Sa buong mundo, 98 lamang kami nag-cover ng Baghdad War. At dahil po sa kukonting bilang na yan, ay kami po ay para pong nagkaroon ng mahigpit na samahan, para pong fraternity, parang brotherhood among journalists. At ang isa po dyan, nasa Beijing ngayon at parati po akong binibigyan ng mga update. Noong isang linggo mga kaibigan, may update siya sa akin na text lamang. Ang sabi niya, warrant of arrest from ICC already out. Ano po ibig sabihin yan? Yung warrant of arrest, mandamiento de arresto na nag-uutos sa ICC na hulihin na si Duterte ay na-issue na po publicly at ito po ay ready for service. Ang ibig po sabihin, ready for service, maaari na po nilang hulihin si Duterte sa bisa ng International Criminal Court warrant of arrest. Opo, narinig po ninyo dito sa Kawal ng Demokrasya. Kaya pinapaliwanag ko po kung paano nakarating sa akin yan sapagkat masyado pong sensitibo yung informasyon na yan at masyado pong advanced. Ganun pa nga, binapalidate ko pa rin po yan pero wala po akong iba nang matatawagan sapagkat palagay ko talagang kasama yan sa strategy ng International Police o kung sino man law enforcement agency ng International Criminal Court. Yung huwag ipapaalam sa publiko ang pagsiservice
ng warrant of arrest hanggang hindi pa nahuhuli si Rodrigo Roa Duterte sa salang murder at mga international crime against humanity. Mga paglabag sa pandaigdigang batas lamang po sa sangkatauhan. Napakabigat po ng krimen na yan. Mapapansin po natin na hindi na po nagpapakita sa publiko itong si Ginoong Duterte. At dahil po sa aking journalistic instinct, pinapagdugtong-dugtong ko, pinagtutugma-tugma ko mga impormasyon na nakakalap ko, mga kaibigan. At sangayon po sa pagtugma-tugma ko, abay mukhang meron na rin impormasyon si Duterte sa laki ng kanilang intelligence funds. May impormasyon na rin si Duterte na lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Hindi na po yan lalabas ng Kingdom of Jesus Christ, mga kaibigan, at sila po ay talagang lalaban. Hindi pa po kumikilos yung Davao Death Squad ni Duterte sapagkat yun ang kanilang huling ginagastosan ng kanilang milyones na nakurakot sa gobyerno ng Pilipinas at sa mga droga, mga kaibigan. Hanggang ngayon, hindi po masolve ng pulis. 2,000, 3,000 po yung mga pulis doon. Hindi nila masolve kung paano nila papasukin yung pong higanting bunker. Ang ibig po sabihin yan, itong bunker nito ay para po isang malaking condominium, isang kwarto, meron na pong kusina, kumpleto, pati gym, at ito ay well ventilated, ibig sabihin maganda ang kanyang air conditioning unit, magandang daloy ng hangin, sapagkat ginastos ang puto ng malaki ni Kibuloy at ni Duterte. At para magkaroon po tayo ng idea, ang aking pong ibang informante naman na taga Davao, nagsabi sa akin na yung mga kinoconstruct yan bago maging presidente pa si Duterte, abay, 20 feet ang lalim bago po makarating ka doon sa pinakabubong, pinakatuktok ng kahon na yan. At ang haba po nung bunker, ang tawag po dyan bunker, ginaya po yan doon sa bunker ni Saddam Hussein na hindi niya nagamit sapagkat lumabas siya ng bunker at siya'y nahuli, siya'y binitay. Ito po ay hindi lalabas yan si Duterte dyan sa bunker na yan. Pwede po silang manatili dyan ng kahit na 2 hanggang 3 buwan. Walang labasan, kumpletong pagkain, pati sariwang gulay. Sila lamang po nakakaalam kung paano po na i-deliver yan papunta po dyan sa bunker na yan. Ang haba po, sangayon po sa ating informante ng mga, ang kanilang tatay ay naging karpintero dyan. Ang haba ay 40 feet, ang lapad ay 20 feet, at ang kapal po ng kanyang pintuan na bakal ay 3 feet. Ganyan pong kakapal na bakal yan. Yung mga bubong niya po, buhos yan na simyento, ang kanyang gilid, buhos na simyento. Sa makatuwid, kahit na magdilubyo, magbombahan sa taas, hindi po yan masasaling. Nandyan ngayon si Kibuloy, nandyan si Duterte, samantalang kahit na anong eroplano ang gamitin, hindi po makakapenetrate dyan po sa bunker na pinagtataguan ni Kibuloy at ni Duterte ngayon, sapagkat hindi po nila matukoy, sabi nga ni Gerald Torre na nandun. Hindi nila makita, mapagtanto kung saan ang pintuan. Paano mapapasok ang isang
bunker na napakapal ng dingding, napakapal ng bubong, dahil di mo alam ang pintuan. Kaya po ang kalagayan ngayon. Sa mga tuwid, ang deklarasyon ng kawalan ng demokrasya ay pinag-aaralan ng Interpol sa tulong ng kapulisan kung paano isi-serve ang warrant of arrest ni Duterte. Ang akin pong palagay, itong warrant of arrest na tunay ni Kibuloy ay sa lamang decoy, ibig sabihin pan-testing lamang kung paano nila makukuha si Duterte ay si Kibuloy bago nila makuha si Duterte. Yan po ang ating pong opinion, yan po ang ating pagbibigay sa inyo ng advance information at sa akin pong pagpapaliwanag kung paano nakarating sa akin yung balita na yan. Medyo siguro na una lamang po tayo ng mga ilang araw, ilang oras o ilang linggo. Pero yan po ang katotohanan sapagkat na-testing ko na po itong aking information ito. Noong araw, nung sinasabi kong napakaraming barko dyan po sa West Philippine Seas, abay yan, dahil pinutakti po ako ng mga intelligence officers ng Army at ng Navy. Ang sabi nila, fake news naman yan, Mr. Carbonell. Pati mga kaibigan ko matalik dyan po sa military, nagsasabi, ba, fake news yan, ang dali-dali namang malaman yan. Isang araw, bigla na lamang pong gumununtang sa kanila, beyond 200 nautical miles ay 200 na mga barko ng Inchik ay magkakatabi at nakaharap lahat sa West Philippine Sea. At nung hingan ng paliwanag ang ambassador ng China, ang sabi niya, nagpapalipas lamang kami ng China ng bagyo sapagkat masama ang panahon. Masamang panahon po ng Mayo, ganun pa man, ang pinupuntos po natin dito ay mapapagkatiwalaan ko yung aking pong sinasabi. Nung binabalita ko sa kanya na totoo na masyadong dinudumog si Robredo ng mga kakamping o mga Pilipino na nagbimistulang people power, bawat rally, political rally ni Robredo, ang sabi niya po sa akin na never pin your hopes on it, Waldy. Huwag daw ako aasa. Huwag ko rin itutuon ang aking pag-asa na mananalo si Robredo sapagkat ang mananalo raw ay si Marcos at si Sara Duterte. Yung pong kagalingan na aking pong informante, dito po sa atin, pinagmalaki ng Comelec sa Smartmatic na sa loob lamang ng 2 oras, alam na nila kung sinong panalo. Ito po nagbigay sa akin ng impormasyon, 1 buwan bago maghalalan, alam niya kung sinong panalo at sinabi na sa akin kung sinong panalo. Ganun pa man, babalikan po natin yan. Sa ngayon, hindi ko po maiwasan, hindi balikan. Ito pong nangyaring hearing sa Kongreso ng resource person na tinanong nila kung saan niya dinala ang gastusin ng pera ng bayan ay walang iba kundi si Sara Duterte. Nalalaman ko na sa tulong ng social media ay naging bahagi po kayo ng hearing na yan. Nakita ninyo kung gaano kabastos, kung gaano kawalang modo, mambobola, mananakot, itong si Vice President Sara Duterte. Ang aking pong hinihintay ngayon na impormasyon doon po sa ating pong informante ay kung magtatagumpay itong sila Duterte na tanggalin sa pamamagitan po ng people power o ng kudita itong si Marcos. Wala pa po siyang nababasa, therefore wala pa siyang binibigay sa atin. Pero tayo mga Pilipino ay dapat pong manindigan sa ganitong pambubuska ni
Vice President Sara Duterte sa co-equal branch of government ng Kongreso, abay, dapat manindigan po mga congressman. At pag hindi po sila maninindigan, dapat manindigan ng mga Pilipino. Bawiin po natin ang ating dangal. Meron po tayong tatlong kagawalan o sangay ng gobyerno: judiciary, legislative, at executive, mga kaibigan. Ito pong taga-executive, ito si Vice President Sara Duterte. Abay, didiktahan yung judiciary ay yung legislative sa harap ng mga kamera ng social media at ng media. Kitang-kita po natin yung arrogance, yung pong ibig sabihin na arrogance eh. Yung bang pagwawalang bahala na hindi nyo pwedeng imbestigahin. Nagsabi pa siya kay Cayetano, ako ay magalang pagdating sa usapin ng international diplomacy. Gusto mo pag-usapan natin West Philippine Sea. Mahina rin palibasa itong si Cayetano. Talagang tuta naman ni Duterte itong Alan Peter Cayetano nito. Nang una niyang tanong kay Duterte, Madam, kumain na ba kayo? Abay, sip-sip. Di sinabihan siya, oo, nanangalian na ako. Pero hindi ako plastic, Alan. Mga kaibigan, hindi po yan plastic ang pinag-uusapan po natin. Yung decorum. Ano po ibig sabihin ng decorum? Yung tamang asal, tamang pagrespeto sa pantay na sangay ng gobyerno at sangay legislative. At dito, nabunyag ng isang makabayan black congressman na pinababalik o pinapawalang visa ang liquidation ni Sara Duterte sa halagang 75 million pesos. Ito hindi niya gagalang o hindi niya susundin, mga kaibigan. Sapagkat ginastos niya ang 125 million sa Office of the Vice President, mga kaibigan, sa loob ng 11 araw lamang. Dinidisallow o hindi pinapayagan, hindi kinikilala ng Commission on Audit yung 75 million na intelligence funds na pinambayad di umano ng intelligence information, pagpapakain sa mga intelligence informant at pagbili ng mga muebles ng Office of the Vice President. Dati na may muebles yan. Dati ng opisina yan ni Leni Robredo. Kumpleto na yan. Ngayon, mga kaibigan, ang ating hintayin, ano ang gagawin ng Congress pag hindi ito niliquidate? Sapagkat disallowed yung liquidation, yung pagpapaliwanag kung saan napunta ang gastos. Hindi po kinilala ng Commission on Audit yung kanya pong mga paliwanag. Kinakailangan maglabas ulit siya ng panibagong paliwanag, kung hindi, lumalabas na na-estafa niya ang gobyerno at ang buwis ng sambayan ng Pilipino. Tayo po ay magmamatsyag at tayo po ay mangunguna sa mga pagkilos upang yan si Sara Duterte ang ma-impeach diyan po sa kanyang kinalalagyan. Nakakatakot na po nangyayari sa ating bansa. Kailangan natin ang leader na matapat, kailangan natin ang leader na tunay, at kailangan natin ang leader na marunong manindigan para sa katotohanan, katarungan, at kalayaan ng bansang Pilipino. Yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang aking opinyon. Ako po si Kawal D. Carbonell, ang kawal ng demokrasya, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.